maliwanag naman yung batas that has to be made available for transparency and accountability. Handang ilabas si Senador Francis Pangilinan ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ay sa gitna ng mga isyu ng katiwalian, partikular na mga anomalya sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Senador Kiko, tama lamang na ibalik ang dating patakaran kung saan ginagawang available ang SALN kapag may humiling nito. Ito ay matapos higpitan ang access sa naturang dokumento noong 2020 ni dating Ombudsman Samuel Martires dahil nagagamit umano ito sa paninira. Ngunit naniniwala si Pangilinan na maaaring makasangkapan ng SALN sa pagpigil sa korupsyon. Definitely, dahil kasi ang anti-graft laws natin, pagka hindi commensurate dun sa income, yung wealth, ano yun, prima facie evidence na yun, na ill-gotten. It's now the burden of proof on the part of the public official na patunayan na hindi ill-gotten yun. Welcome development naman para kay Senador Sherwin Gatchalian ang pag-alis ng restriksyon sa SALN ni newly appointed Ombudsman Crispin Remulla. Paliwanag ng mambabatas, mas madaling malaman ang kinikita ng public servants at ano ang kanilang negosyo kung isa sa publiko ang naturang dokumento. Wala rin anyang dapat maging problema sa paglalabas ng SALN kung wala namang itinatago ang isang opisyal o kawani ng gobyerno. Binigyan din naman ni Senador Win Gatchalian ang kahalagahan ng katapatan sa pagdedeklara ng SALN. Gayon din ang pananagutan ng mga hindi magsasabi ng totoo sa kanilang deklarasyon. Self-declaration ng SALN. So, ibig sabihin, nasa iyo yan. Honesty system yan. So, ibig sabihin, yung mga linalagay mo doon, honest ka. Pero for example, may hindi ka linagay doon na negosyo, o may hindi ka linagay doon na bank account, then, pag yan lumabas later on, you'll be, pwede ka makasuhan. And that's a ground for banning from holding public office. Nagbahagi rin ng saloobin si Senador Bam Aquino sa paglalabas ng SALN ng government officials. Mahalagaan niya ang pagiging normal ng transparency at isa ito sa mga unang hakbang patungo sa hinaharap ng taong bayan na mas malinis na gobyerno sa ating bansa. Alam mo, unang pasok ko pa lang sa gobyerno 24 years ago, meron ng SALN requirement. Nawala lang ito through the past years. Kaya nararapat lang na binalik ito ng ombudsman na mga SALN ay dapat isa sa publiko. Magandang hakbang ito para masimulan na ang paglilinis ng ating gobyerno. Nagboluntaryo na rin si Senador Robin Hood Padilla na unahing ilabas ang kanyang SALN. Katulad anya ng talumpati sa plenaryo ng Senado patungkol sa freedom of information, hinimok nito ang Senado na tanggapin ang hamon ng bagong ombudsman. Para naman kay Senador JV Ejercito, napapanahon nito dahil naghanap ng kalinawan ng publiko. Sa gitna ito ng skandalo sa flood control projects na yumanig sa gobyerno. Sa mensahe naman ay pinadala ni Senate President Vicente Soto III, sinabi nito na hindi na bago sa kanila ang pagsasapubliko ng SALN. Anya, pinayagan ang access sa SALN ng mga senador noong nauna siyang naging tagapangulo ng Senado noong 2018 hanggang 2022. Nakadepende anya ito sa pagsang-ayon ng bawat senador at pagkakaiba lang ay tinatanggal nila ang mga address ng kanilang mga property. Malaki anyang posibilidad ng pag-usapan ito sa caucus o pagpupulong ng mga miyembro ng Senado. Plano rin itong hingin ang permiso ng mga senador para rito, ngunit handa siya na gawin ito anumang oras. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.